So ito yung ipakain sa ating mga native chicken ngayon. Yan. May kunting natira na sliced bread sa bahay. Merong sapal ng niyog. At meron ding natitirang kanin. So ang mga native chicken ay hindi sila pumipili sa pagkain sa kanila. So ipakain natin ito sa mga breeder, pati na rin yung mga 1 month old mahigit na ating mga sisiw. Yan. Haluan lang natin ng feeds. So ngayon ang feeds na ginagamit ko dito, yan. Yan yung feeds na ginagamit ko rito. Katong Galimax 2 Plus. So na isa ka na Galimax 2 Plus at saka GMP 4. Yan po yung imimix natin. Tapos may Integra dyan. Huwag Integra boy, doha na Integra 2000 yung ginagamit ko kasi kasali rin dito pati rin yung mga sisiw. At saka yung isa, yan tinatawag sa amin dito tahop. Sa Tagalog siguro anong tawag, tahop sa mais. So iwan ko ano sa Tagalog to, darak mo siguro to. Pero dito sa amin sa Bisaya tinatawag na tahop sa mais. So mga 3 lang siguro katasa to, isa. Okay. So yan, marami ng mix. Siguro sa susunod siguro sa ngayon ay ito lang muna dahil hindi pa tayo nakapag kulang yung ating tanim na mga Madre de Agua, mga green leaves na pwede natin gawin na organic feeds para sa ating mga manok. Pero siyempre, nandyan pa rin yung ating feeds, okay? Tapos yan ay haluan natin ng tubig. Tapos mga 5 minutes ibabad natin na tama-tama pwede mapakain sa ating mga sisiw na iba. Ayan o. Yan yung ating Madre de Agua, kaunti pa lang yung iba dito. So baka sa susunod na buwan siguro mag-start tayo na maghalo ng mga organic feeds, yung mga dahon-dahon sa ating mga feeds. Ganyan. So yan, after mga 5 minutes pakain tayo sa ating mga sisiw na. Unahin lang muna natin yung sisiw. Except lang sa mga mga wala pang 1 month, Integra 1000 yung ating pinapakain. Okay. So yan. So ito yung ating basilan. Integra 1000 yung wala pang 1 month old. Ito pati sa ating mga breeder, mga malalaki na po na mga manok. Galimax 2 Plus, GMP 4, at saka Integra 2000, minimix ko na sila. So kung halimbawa tulad sa akin na may matitira pang mga pagkain sa bahay, mga sliced bread, mga kanin, mga sapa lang niyog o kung ano man, ayan, hinahalop ko natin yan. Kana boy, asam na boy? Sa sampin. Okay. So next, sa sampin tayo. Okay. So yan po yung ating sampin. 2 months old, malaki na. Yan po ang ating sampin. Pag ganun ang hitsura ng 2 months old, na talagang black na black talaga sila. Kung may kulay na pula or orange na balahibo, yun ay lalaki yun na sampin. So pasensya sa ating background, medyo maingay kasi nga gutom na po yung ating ibang mga manok. So dito yung ibang mga basilan kasi nga mag-away-away sila. Ayan. Supposed to be ay pakawalan natin ito sila kaso maulan pa. Okay. Kana arso na. So ito din po yung ating sampin na 1 month old. Oh. Away na sila. Nag-away, kuha na lang na. Saba. Okay. Ito yung ating sampin na 1 month old. So since 1 month na, so pwede na yon. Na. So ito yung pinupugad natin nung nakaraan. So siyempre ay
hindi pa natin pwedeng pakainin nung ano, yung minimix natin kanina. So ito ay Integra 1,000 lang talaga muna. So dito naman ay ayan yung ating basila na mag 1 month na sila. Malapit na, so pwede na. Okay. Kaya pa. Maulan. Ay dito, diras dol ba kana uga-uga boy. Ya. Enggak usah. So dito yung ating mga breeder. So actually sa pagmix ng tulad kanina ng mga kanin, mga sapal or kung ano pa, actually hindi naman maapektuhan yung kanilang pangingitlog dito. At sa iba na mga sisiw natin, so far okay naman. Wala naman tayong nakikita na problema sa ating mga sisiw. Kasi matagal ko naman yan ginagawa sa ating native chicken. Siguro yan yung advantage sa native chicken, na pwede kang maghalo ng kung ano-ano lang sa kanilang feeds. Ayan. Dito. So dito naman yung iba na pinapalaki ho natin para sa per kilo. Diyan kita butang ho. Yeah. Okay. So ito yung iba. Ang usabay atag diri sa. Actually mga 2 months na to sila. So yan, siguro may iba dito, may mga 1 kilo na siguro dito iba. Kasi mga 22 to lahat. Yan. Sobrang lakas sila kumain. So once ano daw, pag mag 1 kilo na ito, ay tawagan ko na lang yung aking suki para bibili nila agad. Kasi nga sa akin dito, madalas mga sisiw yung aking binibinta. So actually mahirap mag ano ng per kilo kasi nga kulang yung ating mga manok dito. Kasi sisiw pa lang sa napapansin nyo ay binibili na siya. Lalo ngayon mga weeks old pa lang may kumukuha na sa akin. So yan po. Actually sa ngayon lang meron tayong mga 28 yung ating mga breeder natin sa ngayon. Pero kahit ganon, ang target natin ay kulang pa rin yung 28. So may dinagdag tayo. So let's try mga 50 breeder siguro. Yung hen pa lang yun ha. Hindi kasali yung tandang. Okay. So tulad nung isa doon may mga 1 kilo na. Yun din isa. Pati din dyan mga 1 kilo na yan. Siguro pag umabot na siguro ng mga 10 para isang kuha lang. So yan, pwede na. Okay. So yun ang isa, yan. I think mga sobra nata sa kilo yan isa. Tapos yung isa din, 1 kilo na din yan. Pati yung isa. So pag 10, pwede na. Yan naman po ang ating mga sampin. Nako, ang dami na nilang itlog pero hindi pa rin sila
naglilimlim. Kaya paano kaya yon? Sana hindi na lang masira yung kanilang mga itlog nila. So yan po yung ating sampin. Bali 8 to lahat. Okay. Apat lang yung nandito kasi yung iba ay naglilimlim na. Pero this year ha, mag-incubator na ako. So wala nang maglimlim sa ating mga inahin na mga manok. So kita nyo sa ating sampin, pure yan kasi nga hindi natin nahaluan ng ibang mga manok dito para ma-maintain yung pagka-pure ng ating mga sampin. Ayan. Yan ang hitsura ng mga tandang na sampin, ganyan. So puntahan natin yung ating mga basilan na pure. So ito yung ating mga basilan. So yan, oh. Bali 5 na lang dito, yung isa naglimlim na. So, yan din po yung ating tandang na ginagamit. Sa akin, sa pagbreeding ko ng basilan, sa muasil, mga sampin, ay hindi ko pina-practice dito yung inbreeding sa ating mga manok kasi pangit ang resulta. So, yan yun ating mga basilan. So yan po ang ating mga dumalaga na basilan. Yan. Siya yung pinakaunang naglimlim sa ating mga dumalaga. Ang ganda ng kulay ng basilan. Dito na may nagulat ako. May siya muasil dito na napipisa. Yan, oh. Halata na may biguti yung kanyang mga sisiw. Yan. Tulad sa kanya, namana ata. Sa muasil yan. May 4 na sisiw.